Good evening, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, we can let's watch it. Is a topic for tonight. But I teach yesterday it's. I want to change the topic. I want to change the topic today. Watch it. I teach yesterday in the TikTok. Now I can change the topic. Naituro ko na po yan kahapon tong yung magpuyat, yung tayo utos ng Diyos, magpuyat tayo. Naituro ko na po kasi kahapon to sa TikTok eh. Ang gusto kong ituro na lang po sa inyo, yung sinaituro ko na po sa TikTok kahapon eh. Yung watch, yung magpuyat tayo, sabi ng Diyos. Ang topic na lang po natin, yung pagkaalam mo na ang topic na lang po natin eh, yung pag tinakwil mo ang aral ng Diyos at saka siya, o tinakwil ka na rin ng Diyos, yun na lang po yung ating topic. Is that ito topic for tonight. Yun na lang po yung ating topic. Kasi I teach yesterday is the TikTok is watch it. Let's watch it. I teach yesterday in the TikTok. I want to change the topic now. Topic now, yung pag tinakwil mo yung utos ng Diyos, saka siya, o yun na lang po ang ating paksa. Yung pagka tinakwil mo yung Diyos, o tinakwil ka na ng Diyos, yun po yung ating paksa na lang po. Po yung ating topic, pag tinakwil mo yung aral ng Diyos, pati siya, o itinakwil na rin ng Diyos yun. Pagka yung alam na po yung utos. Kasi naituro ko na po ito kahapon sa TikTok eh. Yung pag tinakwil mo yung aral niya, naituro ko na po kasi sa TikTok to eh. Kahapon. Kaya gusto ko pong ituro sa inyo yung na lang po. Yung reject your God. And then command, you reject your God. Ganun po. Ang pag tinakwil mo ang salita ng Diyos sa kanyang utos, lalo na't alam mo na, o itatakwil ka rin ng Diyos. Yun po yung ating paksa, ating topic. Kasi ituro ko na po ito kahapon sa yung topic na lang po natin, yung bang pag tinakwil mo ang Diyos, o you reject the God and then commandment, o you reject the God. O ganyan po, yung topic for tonight, you reject. Kaya I will change the topic. You reject the God and then commandment, or known you all the command, or you reject God and commandment, you reject the God. Is this the topic for tonight?
Yun po, yun na lang po ang ating paksa kasi naituro ko na po yun sa ano eh, sa TikTok kahapon. Kaya, kaya papalitan po natin yung topic. Yung kailangan, yun na lang po, yung nagtatakwil sa Diyos at saka sa kanyang utos, lalo na alam mo na yung utos, o tinakwil na rin ng Diyos yung ganun. Gaya rito nangyari kay Saul, tinakwil ng Diyos. Pero yung tinatakwil ng Diyos, yung nakakaalam na ng utos, yung alam na alam mo na, o yun yung tinatakwil ng Diyos, yun tapos hindi mo sinunod. O yun po yung tinatakwil ng Diyos. Pero kung hindi mo pa alam, okay lang po yun. Hindi mo pa panagutan sa Diyos po yun. Ayun na lang po yung ating paksa kasi naituro ko na po to kahapon sa I can teach yesterday in the TikTok. Kaya ang topic na lang natin yung tinakwil mo yung utos ng Diyos saka Diyos, lalo alam mo na yung utos, o itatakwil ka rin niya, ganun po. O gaya ni Satanas, di ba? Alam niya yung mga mabuti, o pinili niya pa yung masama, o itinapon sila sa langit, ganun po. Ayun po yung ating paksa topic. Ito po kasi si Haring Saul, inutos dito ng Diyos na nalipulin lahat yung mga Amalek, o hindi niya ginawa, o tinakwil siya ng Diyos dito. Ayun, pagkaalam mo na yung utos tapos hindi mo sinunod, ayun po yung paksa natin. O itatakwil ka nila ng Diyos doon pagka yung hindi mo sinunod. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Yung kwento rito kay Haring Saul na alam niya na yung utos, hindi niya pa sinunod o tinakwil siya ng Diyos. Dito po sa unang Samuel 15:1. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan, sa Israel. Ngayon nga, dingin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga upo. Aking tinandaan yaong ginawa ni Amalek sa Israel, kung paano siya'y humadlang sa kanya sa daan. Nang siya'y umahon mula sa Egypto. Ngayon, yumaon ka at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na supilin. Lipulin ang buo nilang tinatangkilik at huwag kang panghinayang sa kanila, kundi patayin mo ang lalaki at babae, sanggol at sumususo, baka at tupa at kamelyo. At pinisa ni Saul ang bayan at binilang sila sa Telaim, 2 yutang lalaki na naglalakad at 10,000 lalaki sa Huda. At dumating si Saul sa bayan ng Amalek at bumakay sa libis. At sinabi ni Saul sa mga sineyo, kayo magsiyaon, humiwalay kayo at umalis kayo sa gitna ng mga Amalek. Baka kayo'y lipulin kong kasama nila, sapagkat kayo nagpakita ng kagandang loob sa mga anak ni Israel. Nang siya'y umahon mula sa Egypto, sa gayon umalis ang mga sineyo sa gitna ng Amalek. At sinaktan ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila, patungo ka sa sur na nasa tapat ng Egypto. At kanyang kinuwang buhay si Agar na hari ng mga Amalekita at lubos na nilipol ang buong bayan ng talim ng tabak. Ngunit pinanghinayangan ni Saul at ang bayan ni si Agar at ang pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka at sa mga pinataba, sa mga kordero at sa lahat ng mabuti. At yung mga hindi niya lubos na nilipol, ngunit bawat hamak at walang kabuluhan
ay kanyang lubos na nilipol. Ayun o. Nagtira ginadala niyang biyag dito si Amalek eh. Tapos, kumuha sila ng magagandang mga hayop o dinala nila. O nagalit yung Diyos sa kanila dahil hindi siya sumunod na lubos si Saul. Kasi alam niya na yung utos ni Saul o tinakwil siya ng Diyos. Ganun, pag alam na natin yung utos, tapos di natin sinunod, o tinatakwil po ng Diyos yung gayon, o patuloy ko po. At naparoon si Samuel kay Saul at sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, aking tinupad ang utos ng Panginoon. At sinabi ni Samuel, anong kaulugan ng mga nitong iyak ng tupa na sa aking pakinig at ng ungal ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Amalekita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa, sa mga baka, upang hiyain sa Panginoon mong Diyos. At ang natira ay aming lubos na nilipol. Yun o, nagtira sila utos kay Saul. Lipulin lahat yung mga hayop, nagtira sila, tapos tiniri nila yung hari. Kaya nagalit yung Diyos sa kanila rito. Ganun po, pagkaalam po natin yung, alam na natin utos, o tinatakwil po ng Diyos yung ganun, tapos hindi mo sinunod. Pero lang yung hindi mo pa alam, mas mabuti pa yung hindi mo pa ganong alam, o pwede ka pang mapatawad ng Diyos nun. Eto, kailangan yung alam na natin utos, susundin po natin. Gaya ni Haring Solomon, di ba? Alam niya na yung utos, o hindi niya sinunod na lubos, o hindi po siya naging karapat dapat sa Diyos. Patuloy ko po, na magkagayon, sinabi ni Samuel kay Saul, tumigil ka at aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi niya sa kanya, sabihin mo, at sinabi ni Samuel, bagamat ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo sa mga lipi ni Israel at pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel at sinugo ka ng Panginoon sa isang paglalakbay at sinabi ikaw ay yumaon. At yung lubos na lipulin ang mga makasalanang Amalekita at laban mo sila hanggang sila ay malipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon? Ayun, hindi niya sinunod na lubos yung tinig ng Panginoon. Kailangan susundin natin lubos yung tinig ng Panginoon para po tayo ay karapat-dapat sa kanya maligtas. Kundi ikaw ay dumaluong sa pananamsam at ikaw ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At sinabi ni Saul kay Samuel, o aking sinunod ang tinig ng Panginoon. Kung yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon at aking nila si Agag na hari sa Amalek. At aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Ngunit ang bayan ay kumuha ng samsam ng mga tupa at ng mga baka ng pinakamabuti sa mga italagang bagay upang hihain sa Panginoon mong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at mga hain na gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang pag-iimagsik gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil iyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Nagtatakwil po ang Diyos pagka yung alam na natin utos, di niya sinunod. Gaya rito nangyari kay Saul o kay Haring Solomon, di ba? Hindi siya naging karapat-dapat. O patuloy ko po. Kailangan, ang pagsunod po sa Diyos, yung forever tayong susunod, ganun po. Hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa kunin ng Diyos yung atin yung buhay. Ganun po yung pagsunod sa Diyos. Huwag po tayong tatalikod. Sabi nga ng Diyos, ang aking lingkod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Yun, kailangan hindi po tayo urong sa mga gawain sa Diyos, sa mga kautusan niya.
susundin po natin lubos yung kanyang mga aral, mga utos. Patuloy ko po, no? At sinabi ni Saul kay Samuel, ako'y nagkasala, sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita. Sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo, ipatawad mo ang aking kasalanan at bumalik ka uli na kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo, sapagkat itinakwil ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon upang wag ka nang maging hari. Ay no, nagtatakwil ang Diyos pagka yung hindi po tayo sumusunod na lubos sa Kanya. Kailangan sumunod po tayo ng lubos. Yun po yung tamang aral ng banal na kasulatan. O, di ba? Gaya si Haring Solomon, hindi siya sumunod na lubos, di ba? O itinakwil din siya ng Diyos. Ganun po, yun po yung ating paksa topic. Kailangan, hindi natin itatakwil yung aral ng Diyos at sa Diyos. Kasi pag tinakwil natin yun, o tatakwil tayo niya, kailangan susunod tayo ng lumubos. Gaya rito si Haring Solomon, no? Ang dami niyang inuutos na nga ng Diyos sa kanila na dapat sumunod siya, no? Ang dami niya naging asawa rito, no? O di siya sumunod na lubos, o itinakwil siya ng Diyos kasi nailigaw yung puso niya o sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Ito po si Haring Solomon, hindi rin naging dapat dito. Dahil hindi siya lubos na sumunod sa Diyos. Ito po kay Haring Solomon naman po, dito sa unang hari 11:1. Ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng tagalupa, na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Idumeo, Sidonia at Hetea. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo. Bawal kasi sa Israel ng panahon nila yung mag-asawa ng ibang babae. Kaya itinakbil si Solomon dito. Pero sa panahon natin, pwede na po yun kasi pinag-isa na tayo sa Panginoong Yesus. Kailangan nasa Panginoong Yesus yung tao kahit na ano pang bansa ka. Sa panahon nila yon yung bawal sila. No? Pero yung the time of the era now, pwede na po yung tayo mag-asawa kahit sa ampung bansa. Basta't sumasampalataya sa Ama, sa Panginoong Yesus, pwede na po yun. Kasi ito lang, yung kapanahulan lang to ni Israel. Ganun po, bawal sa kanila. Ang dami yung naging asawa, o hindi siya naging dapat. Pero si Haring Solomon, di ba matalino na, o hindi siya naging dapat. Tinuruan na siya ng Diyos, pero hindi siya sumunod ng lubos. Ganun po, pagka yung alam na natin utos ng Diyos, hindi natin sinusunod. Kasi paghamak sa Diyos yun, pagtatakwil po yung ganun. Hindi po maliligtas yung ganun. Hindi po maliligtas yung ganung tao pagka yung alam ni utos, tapos di niya sinunod, o hindi po. Gaya ng mga unang Israel, di ba? Tinuruan na sila ni Moises, o hindi sila sumunod, o hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Nakapasok lang yung 20 taong gulang pababa, ayun po nakapasok sa lupang pangako. Pero yung 20 taon pataas, nilipo lahat ng Diyos yun. Kasi hindi sila sumunod na lubos. Ganun po, kailangan hindi po natin tatakwil yung utos ng Diyos, saka yung Diyos para po tayo ay maligtas. Papatuloy ko po, no? Dito, sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila o sila man makikihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabi ni Solomon sa mga ito sa pagsinta at siya ay nagkaroon ng 700 asawa. Ang daming asawa ni Solomon, 700, no? Na mga prinsesa at 300 babae. Ayun, no? 300 na kabit niya naman. No? Ang daming asawa ni Haring Solomon dito, no? At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sapagkat nangyari
Nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth sa diyosa ng mga Sidonyo at kay Milcom na karumaldumal ng Amonita at gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi sinunod na lubos ang Panginoon gaya ng ginawa ni David ng kanyang ama. Yun, dapat susunod po tayong lubos sa Diyos sa kanyang aral para tayo po ay maligtas. Kasi ito Solomon, di sumunod na lubos. Tapos si Saul, hindi rin. O si Judas, hindi rin sumunod na lubos, hindi rin naligtas. Yun po, wag po natin tatakwil yung pananampalataya sa Diyos o sa Diyos. Susunod po tayo, ganun, para maligtas po tayo. Patuloy ko po. Na magkagayon, ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako, si Chemos, na karumaldumal ng Moab, sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem, at si Molok, nakasuklam-suklang ng mga anak ni Amon. Sa gayon, ginawa niya sa lahat niyang asawang mga taga-ibang lupa, na nagsunog ng mga kamangyan at tagain sa kanilang mga Diyos. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay muwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya makalawa. Ayun, hindi siya naligtas dito. At siyang nag-utos sa kanya na tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking inutos sa iyo, walang pagsasalang aking agawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Ayun, hindi naging karapat dapat si Haring Solomon dito kasi hindi siya sumunod ng lubos. Kailangan susunod po tayo ng lubos sa Diyos. O kita nyo nga, hindi siya naging karapat dapat dito dahil hindi niya tinupad, di ba? Kailangan susunod po tayo ng lubos sa Diyos. Hindi po natin siya itatakwil, ganun yung kanyang mga utos. Para po tayo ay maligtas. Yung tinuturuan tayo ng buong karunungan, o para yung nagpupuyat tayo sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita, para tayo ay maligtas. Ganun po. Kaya tuturuan tayo ng hindi po natin siya itatakwil. Palagi tayong tatawag sa kanya, magpapasalamat, ganun. Para mabuksan yung pintuan, sabi ng Panginoong Yesus. Sunod po tayo ng lubos. Ito po yung sabi sa kawikaan ng Panginoong Diyos. Kasi pagka kasi yung alam mo na yung utos, tapos hindi mo sinunod, masama po yun sa Diyos, paghamak po yun. Paghamak po yun, sabi rito sa banal na kasulatan. Hinamak mo yung kanyang utos. Dito po sa paghamak yun yung alam mo na yung utos, tapos di mo sinunod, paghamak po yun sa Diyos. Pero tong hindi pa nila alam yung utos, wala silang malay, pwede ka pang maghandog sa Diyos yun, para matubos yung kasalanan. Ayun, yung mga kasalanang hindi sinasadya, hindi natin alam, yung tinutubos ng Panginoong Yesus yun. Gaya rito, nung unang panahon, tinutubos ng Panginoong Yesus yung mga kasalanan dito. Pwede nang ipantubos yung mga kung ano-ano, baka, tupa, ayun, natutubos sa kasalanan yun. Pero ang pantubos natin sa kasalanan, sa ngayon, yung Panginoong Yesus na, tinutubos na ng Panginoong Yesus yun. Itong senaryong itong aral ng Panginoong Diyos dito, yung walang malay na sa utos na tutubos yung kasalanan, yung hindi sinasadya.
Pero yung pagka yung sinasadya, yung alam na yung utos, o yun, bawal sa Diyos yun, kasuklam-suklam yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa mga bilang 15:27. At kung ang isang tao ay nagkasala ng walang malay, o yun, walang malay, napapatawad ng Diyos yun, ay mag-aandog nga siya ng isang kambing na babae ng unang taon na pinakaandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa taong nagkamali. Kung tunay na siya ay nagkasala na walang malay sa harap ng Panginoon. Ayun, yung walang malay, yung po yung tinutubos ng Panginoon. Pero pagka yung alam mo na, yun, yung tinutubos yun. Bawal sa Diyos yun. O, patuloy ko po, no? Patuloy ko. Itutubos ng saserdote sa taong nagkamali kung tunay na siya ay nagkasala ng walang malay sa harap ng Panginoon. Upang itubos sa kanya. At siya ay patatawarin. Ayan, patatawarin ng Diyos yun, yung mga hindi mo sinadya yung kasalanan. Pero lang yung alam na alam mo na yung utos. Kasi pasama yun, pagtatakwil sa Diyos yun eh. Patuloy ko po. Kayo magkakaroon ng isang kautusan sa kanya na nagkasala na walang malay. Sa kanya na ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nakipamayan sa kanila. O, eto naman yung alam yung utos, yung hindi paghamak na sa Diyos kasi yun, pagtatakwil eh. Ngunit, ang tao na makagawa ng anuman, ng anumang buong kapusukan, maging tubo sulapain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon, ang taong yaon ay iwalay sa gitna ng kanyang bayan sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos. Paghahamak kasi sa Diyos yun yung alam mo yung utos, tas di mo sinusunod, o paghamak yun. Yun ang hindi pinatatawad ng Diyos, yung alam na alam mo yung utos, sinadya mo, o bawal po sa Diyos yun. Yun yung pagtatakwil sa Diyos. O patuloy ko po. Ang taong yaon ay lubos na iwalay. Ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya, o tataglayin niya yung kasamaan na yun, yung mga ganun. Bawal kasi sa Diyos yun yung alam ni utos, tas sinadya mo, bawal po yun. Tataglayin niya yung kasamaan niya. Kailangan hindi po tayo tatalikod sa pagsunod sa utos ng Diyos, ganun po. Gaya rito nangyari sa mga Israel na to, no? Yung unang panahon. Alam na nila yung utos hindi pa nila sinunod o tinakwil sila ng Diyos, di ba? Sabi rito sa banal na kasulatan, no? Alam na alam nila yung utos o hindi pa rin sumunod, di ba? Tinakwil sila ng Diyos. Dito po sa alam na nila yung utos hindi pa sinunod o tinakwil sila ng Diyos. Dito po sa bilang. Alam nila yung utos, di pa sinunod, kaya tinakwil sila ng Diyos dito. Kasi alam nila yung utos Hindi sila nakapasok sa lupang pangako ng Diyos. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa bilang 14. Dito po sa bilang 14:15 ng bilang. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga taga-ibang bansa, nakabalita na iyong kabantugan, nasasabihin, sapagkat hindi madala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang sinumpa sa kanila, kahit kanyang pinatay sila sa ilang. Hindi sila sumunod na lubos, kaya nilipol sila rito ng Diyos. Ngayon nga, idinadalain ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila ayon sa iyong silta na sinasabi. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit, sa ganas sa kaawaan, at nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsalangsang at sa anumang paraan na hindi aaring walang buwang ang may sala, at dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo, sa ikapat na sali ng lahi. Ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakan ng iyong kaawaan.
At ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit tunay na kung paano ako'y buhay at kung paano pusos ng kaluwalhatian ng Panginoon ng buong lupa, sapagkat lahat ng taong niyaon na nakita ng aking kaluwalhatian, ng aking mga tanda, na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking sinumpa sa kanilang mga magulang. Sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Ayun, paghamak kasi sa Diyos yun, yung alam mo ni utos, tapos di mo sinusunod. O ganun po, hindi po maligtas yung ganun tao, yung alam mo ni utos, tapos sinamak mo. Ganun, yung mga paghamak po sa Diyos yun, yung mga alam na natin utos, tapos di natin susunod. Kailangan susundin po natin para maligtas po tayo. Ganun po. Kasi kalapastanganan po yun, yung alam na natin utos, tapos hindi natin sinusunod. Sabi nga ng, dito rin sa kawikaan, sabi rito ng Panginoon, yung pagka yung may nangangaral ng salita ng Diyos, tapos hindi mo dinidinig, o bawal sa Diyos yun, kailangan dinggin may mga salita niya, yung mga utos niya. Ito sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa kawikaan, 1:24, sapagkat ako'y tumawag at kayo tumanggi. O yun o, aking unat ang aking kamay, walang makinig. O yun, basta may nangangaral ng salita ng Diyos, kamay niya yun, kailangan makinig tayo sa Kanya. O ganun, kailangan makinig tayo. Halimbawa, may nangangaral ng salita ng Diyos, o pakikinggan natin yun. Hidinggin natin. Basta tama, yung mga aral lang ng Diyos ang sinusunod, ganun ba? Pagka hindi, o mabulaan po yun. Kailangan aral lang ng Diyos. No? Kasi pag may nangangaral ng salita ng Diyos na tama yung inaaral, dapat makinig po tayo doon. Kasi pagka hindi mo dininig, paghamak sa Diyos yun, itatakwil ka ng Diyos pagka hindi mo dinidinig. Kasi nga, pagka hindi mo rin alam yung utos, gala ka, alipin ka ng kasalanan, di ba? Sabi sa Roma. O gala ka sa katwiran. Ang wakas mo, kamatayan. O tamo, kamatayan din kahit na hindi mo alam yung utos. Kailangan makinig tayo sa Diyos. O sabi ng patuloy ko po, no? Kundi yung iniwi sa wala, ang buo kong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit di ako sasagot. Ayun, pag ini-ignore mo yung maaral ng Diyos, hindi kanya rin sasagutin. Kaya nga, ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos, di ba? Ayun, sabi niya rito, hanapin niyo ako masikap, hindi ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, hindi natin dapat anggayin yung payo, sabi rito, ayaw sila ng aking payo, kalang hinamak ang buo kong pagsaway, Pagka may nangangaral yung saway ng Diyos, huwag natin hahamakin yun. Kasi pagtatakwil po sa Diyos yun Kailangan susundin po natin yung mga utos niya. Ayaw sila ng aking payo, kaya hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila ay magsisikain ng kanilang sariling lakat, mabubusog ng kanilang sariling kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos. At ang pagkawalang balisa ng mga mangmang, ay ang sisira sa kanila. Ayun, dapat pag may nangangaral ng salita ng Diyos, makinig po tayo doon, sumunod po tayo. Gaya rito, live tayo ngayon, makinig lang po kayo, tapos susunduin nyo. Kasi paghamak po yun, yung ini-ignore mo yung salita ng Diyos, paghamak sa Diyos yun, pagtatakwil po yun. Kailangan maging alipin tayo ng Diyos, alipin tayo ng katwiran ng kanyang mga salita. Ayun, at saka yung pag-alaman natin yung utos, bawal po sa Diyos yun na itatakwil mo, yung ganon. Halimbawa, alam mo yung utos, tapos di mo sinusunod, bawal sa Diyos yun. Hindi kanya
Hindi ka maliligtas ng gano'n pagka yung salita niya hindi mo sinusunod. Dapat susundin po natin kung alam mo na. Sabi nga, sa nakakaalam ng mabuti, hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya, di ba? O ganun. Kapag may nangangaral ng mga salita ng Diyos, makinig tayo. Kasi, laya ka pa nun eh. Laya ka pa rin sa Diyos. Laya ka pa rin sa katwiran nun eh. Ang wakas mo rin nung kamatayan eh. Pag wala kang aral sa Diyos, yung wala ka pa rin aral sa Diyos, no? Hindi pa alam yung mga katwiran niya, mga aral niya, laya ka pa, kahit i-ignore mo yung salita ng Diyos, no? Tapos wala kang aral, eh, ayaw mong tanggapin yung aral niya, kanyang pangalan, o hindi ka rin maliligtas doon. Kailangan may nangangaral, makinig po tayo doon, tapos sumunod sa mga utos. Kasi laya ka pa sa katwiran eh, sa aral ng Diyos eh. Kailangan alipin tayo ng Diyos para tayo maligtas. Ganun po. O susunod tayo, tapos hindi natin i-ignore yung kanyang mga utos. O susundin natin yun. Ito sabi ng banal na kasulatan. Kasi laya ka pa rito. Sabi ng banal na kasulatan dito po sa Roma. Laya ka pa, sabi rito. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo laya tungkol sa katwiran. O laya ka pa sa aral ng Diyos eh. Ang wakas mo rin, kamatayan nun. Hindi ka maliligtas. O ano nga ang ibinubukan ninyo sa panahong iyon, sa mga bagay na ngayon, ikinahiya ninyo, sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. O, kita nyo nga, kamatayan kahit nasabi mong hindi ka nakikinig, in-ignore mo yung mga salita ng Diyos, laya ka pa. Kailangan hindi po tayo laya sa Diyos yung sinusunod nating utos niya. O, tapos alam na nating utos, susundin natin, ganun po. O, yun o. Yung bang basahin ko sa inyo uli, no? Tapos papatuloy ko. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang binubungan ninyo sa panahong yun, sa mga bagay na ngayon, ikinahiya ninyo. Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yun, ay kamatayan. O kanya, kailangan alamin natin yung utos, mag-aral tayong mabuti, para alipin tayo ng Diyos, alipin tayo ng katwiran. Patuloy ko. Datapot ngayon, mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Ayun o, dapat maging alipin tayo ng Diyos para tayo maligtas at susundin natin utos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Ayun o, buhay na walang hanggan naman yun, yung sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Pagka yung laya tayo sa utos, ini-ignore natin yung mga aral niya, umakas po nun sa impyerno. Pero pagka yung sumusunod tayo, ang wakas naman nun, buhay na walang hanggan. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa Roma 6:22. Tatapot na yung mga laya na kayo sa kasalanan at ito'y mga alipin ng Diyos. Kaya mayroong inyong bunga, ikababanal. Ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Pag sinusunod natin yung utos ng Diyos, ang wakas po nun, buhay na walang hanggan po. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ayaw po ng Diyos yung i-ignorin mo yung salita niya. Kailangan magtitiis ka hanggang sa wakas para maligtas ka. Pero yung pagka yung alam mo na yung kasalanan, tapos alam mo na yung utos, tapos sumusuway ka pa, hindi ka po maliligtas nun. Ganun. Sabi po ng banal na kasulatan, ito sabi ng banal na kasulatan. Sabi sa banal na kasulatan, yung naalaman mo yung aral, tapos tumalikod ka pa, hindi ka maliligtas nung ganun. Sabi ng Diyos doon, yung mga aso, kailangan susunod tayo hanggang sa pagtanda natin, hanggang sa kunin tayo ng Diyos, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito po. Kailangan susundin natin Kasi aso ang tawag ng Diyos doon yung natanggap na yung buong aral, tapos di mo sinusunod. Paghahamak sa Diyos yun, hindi kayo maliligtas. Ito, sabi ng banal na kasulatan dito. Sa 2 Pedro 2:20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas, na si Jesu Kristo ay muling malubiliwan at madaig niyon,
lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Nasa mga kalagayan mo pagka yung pinabayaan mo yung utos ng Diyos. Kaya susundin po natin. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makilala ito at tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. At sa paglubalob sa pusali, ang babaeng baoy na nahugasan. Pagka hindi mo sinusunod, sabi ng Diyos doon, aso at baboy ka, sabi ganoon. Kailangan susundin po natin yung utos ng Diyos, yung hanggang sa pagparito niya, hanggang sa, hanggang sa tumanda tayo, ganoon, para po tayo maligtas. Ayun sabi ng banal na kasulatan, pagkaalam natin yung mabuti, dapat susundin natin, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sabi nga ng Diyos, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Kaya susundin natin yun. Yung paghahamak kasi sa Diyos yun, yung tinatakwil mo yung kanyang utos. Ito sabi ng banal na kasulatan, dito po sa Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kasalanan yun Kailangan yung utos, susundin po natin. Sabi ng banal na kasulatan, ito po sa Hebreo. Kailangan mabubuhay ka sa pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Yun po yung tama. Sabi nga ng Diyos, ang aking likod na matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 10:37. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kailangan walang urungan yun, yung pagsunod sa utos ng Diyos. Para po tayo ay maligtas. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yun, susunod po tayo sa Panginoong Diyos para po tayo maligtas. Ayun po, kasi nga yung salita ng Diyos, yun po yung hahatol sa atin, sabi ng Panginoong Yesus. Yung kailangan hindi natin ignore yung kanyang aral. Ito sabi ng banal na kasulatan din. Dito po sa may 12:47. Dito po sa 1:12:47. At kung ang sino man tao ay nakikinig sa aking mga panalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hatulan sapagkat hindi ko naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga panalita, mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking salita, ang sa kanya hahatol. Sa huling araw, nakatulong ka ng Diyos sa huling araw pag di mo sinunod yung utos. Diba? Sabi nga, hatulan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang gawa, ayon sa kanyang ugali, ayon sa kaalaman ng iyong utos. Ganun po, hatulan ng Diyos yung tao ayon sa kanyang kaalaman sa Ebanghelyo. Ang pinagkalooban ng marami, hanapan ng marami. At pinagkalooban ng kaunti, hanapan ng kaunti. Ang marami, maraming palo. Ang kaunti, konting palo lang. Kailangan susundin po natin. Ganun po, para po tayo maligtas. That is po, yun po yung ating paksang natapos. Is done the topic. Yung bang you reject the commandment of God and God, you reject the God. Is a topic done for tonight. God bless po. Yung binabaliwala mo yung utos ng Diyos at saka siya, sa Tagalog, di ba? Babalawilayin ka rin ng Diyos. Kasi paghamak sa utos sa Diyos yun, yung binabaliwala mo yung Diyos sa yung utos. Hindi po maliligtas yung ganun. Kailangan susunod po tayo sa Kanya hanggang sa pagdating ng Panginoong Yesus. God bless po. Isa done topic for tonight. Yun po yung ating paksang natapos. Kasi naiaral ko na po
yesterday I teach the TikTok about the weekend, let's do was it. Kaya, therefore, I change the topic is you reject the God and commandment, you reject the God. Ganun po. God bless po is done topic for tonight. God bless. Ingat.